Rian POV. Hanggang kailan mo babalak tumakbo, Rian? That was Hazel at alam ko na hindi na ito natutuwa sa mga nangyayari. Kagabi kasi, ay nakita ni Zeus na nasa labas ng kwarto ni Mama sa Nathan, at tila nasundan daw si Nadja pagkagaling nito sa labas. Hindi naman daw ito nagbalak pumasok, at umalis din agad, kaya nag-decide si Hazel, na ilipat ng ospital si Mama sa tulong ng doktor nito. Nakaramdam naman ako ng hiya, dahil gabi na yun at wala akong kamalay-malay, na ganon na pala ang nangyayari. Napatingin ako kay Hazel. Alam mo naman na ayoko nang magkaroon ng kaugnayan sa kanya, hindi ba? Kaso hindi naman ganon ang nangyayari. You keep on bumping into each other, at pati si Mama, nalalagay sa mahirap na sitwasyon. Mahabang litanya niya sa akin. Napaupo ako sa upuan na para bang hinang-hina ako. Naiintindihan ko naman ang punto ni Hazel, pero natatakot talaga ako. 4 na taon na riyan. Kailangan mo na itong harapin. Tama na ang pagtakbo. Isipin mo yung mga anak mo. Pagpapatuloy niya, inaya ako ni Hazel sa labas ng kwarto ni Mama, dahil ayaw niya na marinig nito ang pinag-uusapan namin. Hanggat maari ayaw naming ma-stress si Mama, dahil medyo unstable pa ang lagay nito. Iniisip ko ang mga anak ko, Hazel, kaya nga pilit akong lumalayo kay Nathan. Paano kung kunin niya ang mga anak ko sa akin? May takot ang tinig ko, kaya naman napahinto si Hazel na akma sanang sisigat sa akin. Bumuntong hininga ito at tumabi sa akin. I'm sorry. Nag-aalala lang kasi ako kay Mama. Pero sis, paano kung hindi naman ganun ang gawin ni Nathan? Paano ako makakasiguro, Hazel? Alam kong magagalit siya sa akin, at baka gamitin niya pa ang nakaraan ko para makuha sa akin ang mga bata. Saad ko sa kanya, hindi namin papayagan yun. Nandito kami, hindi ka namin iiwan. Ang sakin lang, ayaw mo bang mabuhay nang hindi nagtatago? Malaya ka na sa organisasyon, wag mong sayangin. Naramdaman ko ang pag-akbay sa akin ni Hazel. You also need to be happy. Malay mo kayo pa din ni Nathan. Napailing agad ako sa sinabi niya. May pamilya na siya, si Jade. May anak na din sila. Hindi kasi alam ni Hazel ang tungkol dito. Well, okay, given na may pamilya na siya, kahit yung mga anak mo na lang. May karapatan sila. I know, mixing sagot ko. Pero paano kung dahil sa mga anak ko, masira naman ang pamilya nila? Hindi nakakibo si Hazel. Naisip niya siguro na may punto din naman ako. Masyado ka lang siguro nag-overthink sis. Pero pag-isipan mong paring mabuti. Ang isipin mo, yung karapatan ng mga anak mo, na makilala nila ang daddy nila. At para matahimik ka na din. For closure, please consider, panipi. Tumango na lang ako sa kanya, ako niyakap. After fixing ourselves, ay pumasok na kami sa loob. Tulog pa din si Mama, kaya hinayaan lang namin, dahil sabi naman ng doktor kailangan niya yun para lumakas. Nagpaalam ako na uuwi muna, at hinayaan naman ako ng 3. Sila na daw muna ang bahala kay Mama. Gusto kong makita ang mga anak ko, at gusto ko ding mag-isip. Ano nga ba ang magandang gawin? I just hope the heavens will give me a sign. Nakasakay na ako sa kotse nang biglang tumawag si Nadja. May problema tayo sis. Anito sa kabilang linya. Nakaramdam ako ng takot, at ang unang pumasok sa isip ko ay si Mama. Ano yun, Nadja? Tanong ko agad dito. Natuloy ang project with BMA. What? Di ba ang sabi ko wag na? Nakaramdam ako ng pagkairita. Nagkaroon ng mix-up sis. Nagpunta pala ang mga representative ng BMA kahapon sa office. Hindi naintindihan ni Architect Joy ang bilin ko, kaya tinanggap nila ang project, at yung project na hawak ko ang tinanggihan nila. Ang tinutukoy niya ay isa sa senior architect ng firm, at kasosyo na din namin. Kaya naman may equal rights siya like US, para pumirma ng kontrata. Nasa po ko ang ulo ko dahil pakiramdam ko, bigla akong nablangko. Buti na lang hindi ko pa pinapaandar ang kotse. And there's one more thing, sis. Alang-inang sabi ni Nadja. Ano pa ba ang bambang sasabog sa harap ko, Nadja? Tanong ko, dahil gusto ko ng sampilan si Joy sa mga oras na ito. They personally want you to handle the job. Gusto nila nandun ka hanggang matapos. This is not happening, sis. Tuka na tiyak ito ni Nathan.
Wala na tayo magagawa sis. Nandyan na yan. Pilitin na lang nating matapos agad. Isa pa hindi natin kakayaning bayaran ang kontrata. Alam mo namang malaki ang gastos natin ngayon. Pakiramdam ko magkakasakit ako sa puso. Ito na ba talaga ang sign na hinihingi ko? Ang bilis naman. Pagkababa ko ng telepono, ay nagring uli ito. Hindi ko kilala ang number, but then sinagot ko dahil baka importante. Hello. I immediately answered, "Hello Ms. Alonzo." Tinig yun ng isang babae. Speaking. "Hi ma'am. I'm Teresa po from Escalantes Group of Companies. Pinapasabi po kasi ng boss ko, kung pwede daw po kayo for lunch, para po makipag-meeting sa kanya. Ako po ang secretary niya, by the way." Nanigas ata ang katawan ko, at muntik ko pang mabitawan ang telepono ko. Ang bilis naman kumilos ni Nathan. "Hello ma'am. Are you still there po?" Tanong niya, kaya napatikim na lang ako. Yes. I'm still here. Ngayon na ba? Tanong ko, kasi gaya nga ng sinabi ni Nadia, wala na akong magagawa at kailangan ko itong harapin. Opo sana ma'am if you're available. Clear din po kasi ang schedule ni Sir Nathan, masayang sabi niya. Nasaan na kaya si Valin? Bakit iba na ang secretary niya? Okay, send me the details. Darating ako. Nagpasalamat naman ito saka nagpaalam sa akin. Inis na sabi ko, sabay hampas sa manibela. Mukhang hindi pabor sa akin ang universe, kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Agad akong umuwi. May ilang oras pa naman ako para makapaghanda. Hindi ko alam kung paano ko si Nathan pakikiharapan. Maaring tama si Hazel. Kailangan ko nang harapin ito, dahil hindi naman talaga habang buhay ako makakapagtago, bahala na. Yan na lang ang nasabi ko. Wow mommy, you look gorgeous. Bati ni Megan sa akin. Bolere din talaga itong bata na ito. Siguro naalala na naman niya yung gusto niyang ipabili sa mall, "Thank you baby." Sabi ko sabay patak ng balik sa ulo niya. Where are you going? Sabi ni Mitchell, na hindi naman inaalis ang paningin sa librong binabasa niya. Sa edad na 3, ay sanay ng bamasa ang kambal. Si mama ang nagturo sa kanila, at dahil nga mabilis silang matuto, naging madali na sa kanila ang pagbabasa at pagsusulat. I'll have a lunch meeting baby, with a client. Tumango ito saka ako tiningnan from head to foot. You look beautiful mommy. I thought you are going on a date. Yumuko ito at muling hinarap ang binabasa, kaya naman lumapit ako dito at hinalikan ang ulo niya. Hindi naman ako masyadong nagpaganda. Wala namang dahilan, pero ewan ko dito sa mga bata at yun ang nakikita nila. Well hindi nga daw kasi nagsisinungaling ang mga bata. I'll see you later. Eat your lunch okay? Bilin ko pa sa kanila. Yes mommy. Sabay nilang sagot, saka humalik sa pisngi ko. You smell nice too. Panipi. Dagdag pa ni Megan, kaya napailing na lang ako. My kids are really my happiness. Umalis na agad ako ng unit para makapunta sa restaurant, kung saan gaganapin ang meeting. Hindi ko naman sigurado kung si Nathan ang makaka-meeting ko, o baka naman isa sa mga kaibigan at kasosyo niya. I parked my car and got my compact powder from my bag. Sinipat ko muna ang mukha ko, bago ako tuluyang bumaba ng kotse. 11:30 ang usapan, at maaga pa ako ng 10 minutes. May lunch meeting ako with the Escalantes Group of Companies. Nandito na ba sila? Tanong ko sa waiter na nasa pinto. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Dito kasi kami palagi kumakain ni Nathan. Pareho naming gusto ang pagkain dito. I can't help but remember, kasi dito niya ko dinala noon on our first date. Nainas pa nga siya sa waiter noon, na panay ang tingin sa akin. Ma'am nasa VIP room na po ang ka-meeting nyo. Ihahatid ko po kayo. Magalang naman na sabi waiter. Nasa gawing itaas ng restaurant ang sinasabing VIP room, so we need to use the stairs. Maganda din ang mga interior sa taas gaya sa baba. Palagay ko ay pinadagdag ito, dahil wala naman ito dati. Kumatok muna ang waiter at nang narinig niya ang hudyat, ay binuksan na niya ang pinto at saka ako pinapasok. I tried not to hitch my breath, nang makita ko si Nathan na nakaupo na sa lamesa. He was so gorgeous, kahit na naka-usual office attire lang naman siya. His scent filled the room. The familiar scent na sobrang kinaadikan ko noon.
Tumayo ito at saka inabot ang kamay sa akin. Ms. Rian Alonzo. Oh God, I missed his voice. Inabot ko ang kamay ko kay Nathan. I tried not to shiver as his skin touches mine. After all these years, he still has this effect on me, pero kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kailangan kong patigasan ang pagpapanggap ko, dahil ayokong makasira ng isang buo at masayang pamilya. Hindi ako papayag, kaya mas mabuti pang magpanggap na lang ako na hindi ko siya kilala. Magiging okay din kami ng mga anak ko at alam ko, paglaki nila maiintindihan nila ang lahat. Have a seat, Ms. Alonzo. Formal naman ang mukha ni Nathan at ipinagpasalamat ko iyon. Para saan pa itong meeting, Mr. Escalantes? Nagpirmahan na po tayo ng kontrata hindi ba? I asked in business-like tone. Yes, Ms. Alonzo. And I'm glad na pumayag pa rin kayo, after what happened. Actually kaya ako nakipag-meet sa'yo, is because I wanted to apologize. Lumapit ang waiter kaya naman huminto muna si Nathan sa pagsasalita. Gaya ng dati, ang mga paboritong pagkain ni Nathan ang in-order niya. Hinayaan naman niya akong umorder ng sa akin. Iniwasan ko na lang ang mga pagkain that I love dahil ayaw ko na makahalata siya. As I've said, I want to apologize Miss Alonzo for my behavior last time. Actually nadala lang ako ng emosyon ko. Tiningnan ko ang mata ni Nathan, and mukha lang naman itong normal. Not like last time, na para na itong magbubuga ng apoy sa galit. I thought ikaw yung girlfriend ko. Kamukhang kamukha mo kasi siya. I saw sadness in his eyes, but I chose to ignore it. She died 4 years ago. I was just hoping na baka hindi totoo. Na baka nga buhay pa siya. At iniisip mo na ako yun. I cut him off and he just nodded. I'm sorry. Naisip ko na hindi naman pala imposible, after all na baka nga magkamukha lang kayo talaga. Ngumiti pa si Nathan sa akin, kaya naman napilitan na lang akong tumango. Thanks, sabi nito sa kainabot ang mga kamay ko. Thank you. Pinisil niya pa ito kaya muntik pa akong mapapitlag. Well, kailangan nating maalis ang tension, kung gusto natin na maging maayos ang trabaho natin. He just nodded. We started to eat. At naging maayos naman iyon, dahil na din sa mga pinag-uusapan namin tungkol sa project. I just hope maganda ang output ng trabaho natin, Rian. Oh well, can I call you that? Palm nito sa akin. Oo naman. Bakit naman hindi? Yun naman talaga ang pangalan ko, sagot ko naman sa kanya. The groundbreaking ceremony will be 2 days from now. You should come dahil ikaw ang in charge. He said as he drank water from his glass. May I ask, bakit kailangang ako ang tumutok sa project? I mean, I have the best architects. So you don't have to worry, kahit na hindi ako masyadong hands-on sa trabaho. Tanong ko sa kanya, I believe that is your designs, right? He asked, yes, it is. So dapat lang ikaw ang nandun, dahil design mo yon. And syempre, I want what's best for my building. Ayoko ng mga palpak na trabaho just because, hindi ito natutukang mabuti. Paliwanag ni Nathan, but I didn't buy it. Maybe he is just testing me kung hanggang saan ko kayang itanggi na ako si Shira. At sana lang talaga makayanan ko. Kung hindi lang nasa ospital si mama, willing akong magbayad. Dahil hindi ko gusto na napapalapit ako sa kanya. Baka yumandar ang pagiging marupok ko, at hindi ko iyon papayagan. Pilit kong idinikdik sa utak ko na may asawa na si Nathan. May pamilya na siya, hindi na kami pwedeng mabuo. Hindi na pwedeng maging kami. Hinatid niya ako sa kotse ko pagkalabas namin ng restaurant. He offered his hands again, and I gladly accepted it. I'll see you 2 days from now. Tanong ni Nathan, okay, sir. Just send me the details. I believe your office has my number already. Ngumiti lang siya, gustong-gusto kong haplasan ang mukha niya. I love his smile. Yung ngiti niya na para sa akin lang, noon. Pero hindi na ngayon, because I clearly saw how he adores his family. Nakauwi na ako ng bahay, pero pakiramdam ko lutang pa rin ako. Kailangan kong mag-ipon ng maraming pagtitimpi, kapag nagsimula na ang trabaho ko kay Nathan.
Sana nga lang at hindi siya palaging nandoon, para naman makahinga ako. Ngayon palang kinakabahan na ako sa pwedeng mangyari, kaya sana makisama ang utak at puso ko. Tinawagan ko agad si Nadia para kamustahin si Mama, at ang sabi medyo okay na daw. Binabantayan na lang daw ang blood pressure niya, at sana magtuloy-tuloy na maging maayos. Kumusta ang meeting? Tanong ni Nadia. Okay naman. Hindi ko lang alam kung anong plano ni Nathan, sagot ko naman. Anong plano? May pagtataka sa tinig ni Nadia. Hindi ko alam. Pero naniniwala ako na he is up to something. Maybe he wants to trap me, para umamin ako sa kanya. Kwento ko kay Nadia. Bakit naman niya gagawin yan? I mean he is married and may anak na. Ano naman ang mapapala niya kapag ginawa niya yun? Hindi ko din alam, Nadia. Baka praning ka lang. Biro naman niya sa akin. Sana nga praning na nga lang ako. Pinapanto ko na dito si Franz, para may makatulong ka sa project. She announced. Bakit naman si Franz pa? Alam mo namang inis ako dun. Kontra ko sa kanya. Be professional, sis. Okay naman si Franz. Isa pa nagising na yun sa pangarap niyang maging jowa ka. Tumawa siya ng tumawa kaya lalo talaga akong nabuwizat sa kanya. Huwag ka na munang magpunta ng madalas dito. Magiging busy ka, and I know Mama will understand. Kami na ang bahala sa kanya, utos niya. Pakiramdam ko tuloy pinagtatabuyan niya ako kay Nathan. Nadia, siguraduhin mo na wala kang kinalaman dito. Banta ko sa kanya. Bakit ako? Wala akong alam dyan. Pagtanggi niya. Hindi ko na ipinilit pa hanggang sa nagpaalam na ako. Hindi ko naman makausap si Mama, dahil tulog ito. Matapos kong magbihis ay dumiretso na ako sa kusina. Nag-bake ako ng cookies na favorite ng kambal. Naigaw ako na din si Nathan ng ganito noon, at nagustuhan niya talaga. I made several batch. Pagtapos ay inilagay ko ito sa jar ng lumamig na. Alam kong matutuwa sila, dahil hindi ko sila naigawan ng ganito dahil nasa Maynila ako with Mama. Nap time pa naman ng kambal, kaya maya-maya pa tiyak ito gigising. Nagpunta muna ako sa sala, para rebisahin ang mga designs na print-isent namin kina Nathan. Pinag-aralan ko muna ito at binusisi, para walang maging aberya pag nagsimula na, hanggang sa may dalawang pares ng maliit na kamay ang yamakap sa akin. Mommy, sabay pa nilang tawag. Hey babies. I hugged them back and kissed their cheeks after. Are you hungry? You want merienda? I cheerfully asked. Nanlaki ang mata ni Megan at sumangot pa sa hangin. Cookies. Tili niya. Siguradong naamoy niya ito kaya naman napatango ako. I missed your cookies, Mommy. Sabi ni Mitchell, na dumiretso na sa kusina at agad nang naupo. Agad naman kaming sumunod ni Megan at inupo ko na din ito sa silya. Kasunod naman ng dalawa ang mga yaya nila, pero sinenyasan ko na lang sila na ako na ang bahala sa dalawa. Ipinagtimpla ko sila ng gatas, saka ko nilabas ang cookies na nasa oven. Nagtimpla na din ako ng kape para sa akin, at sinabayan na sila sa pagkain. Mommy will start working kids, so it means that I will be a little bit busy. Is that okay with you? Tanong ko sa kanila. It's okay Mommy. We know you need to earn for US and for Mamitas Hospital, sagot ni Mitchell. Thank you baby. But of course Mommy is here on Sundays, so it means we will have the whole day to play and to go out. Pinasaya ko ang tinig ko, kasi alam ko na maninibago sila kahit papano. That's fine Mommy, Megan said. We understand. You don't have to worry. Napangiti ako dahil hindi man ako sinwert sa pag-ibig, swerte naman ako sa mga anak ko, isama pa ang pamilya ko. At para sa akin sapat na iyon. Did you make a lot of cookies Mommy? Tanong ni Mitchell. Yes I did. So you won't miss Mommy that much. Tumango lang naman ito at saka ngumiti. Pagkatapos kumain ay nagpunta kami sa sala para manood ng movie. Gusto kong sulitin ang oras na kasama ko sila, dahil sa laki ng project ni Nathan, alam kong matagal-tagal ang bubunuing oras doon. Bigla kong naalala ang eksena namin ni Nathan dati. Ganito din kami noon. Manunood ng movie sa sala, pero wala naman ako maintindihan, dahil sa paglalamang niya. Sila kaya ni Jade. Ganoon din kaya sila. Rian, stop it, saway ko sa utak ko.
Muli ko na namang naramdaman ang panghihinayang. Marami akong what ifs pagdating kay Nathan, pero hanggang ganun na nga lang siguro. Kailangan ko lang maitawid ang project, at siguro by that time, magaling na siguro si Mama. Makakauwi na kami ng Batangas. Groundbreaking ceremony ngayon, at dahil sa utos ni Nathan, ay napilitan akong magpunta. Kasama ko naman si Franz, and true to Nadia's words, mukhang hindi na nga ito umaasa pa sa akin. We acted professionally, kaya naman kahit papano ay hindi na ako stressed, at nabawasan ang inis ko sa kanya. Nakaupo kami sa mga upuan na nakalaan sa team namin. Aside from Franz, ay isinama niya ang isang junior architect namin para daw mas lalong maasa. Nandito na ex mo, bulong sa akin ni Franz and surprisingly, hindi ako nakaramdam ng irita. Siguro kasi alam ko na wala nang halong mali siya ang pagdikit niya sa akin. Hinanap ng mata ko si Nathan, at napamura ako sa sarili ko nang makita kong kasama niya si Jade. Oh, pigilin mo, natatawang bulong sa akin ni Franz. Tumahimik kasi sa bunutan kita, sagot ko naman ng mahina dito, pero naka-plaster ang ngiti ko, dahil papalapit na si Nathan. Good morning, bati nito. Good morning madam, bati ng isa sa mga engineer ni Nathan kay Jade. Ngumiti lang naman ito. Sabing pigilin mo bulong uli sa akin ni Franz, at nang magangat ako ng tingin dito, ay ininuso niya ang gawin ng kamay ko. Nang tingnan ko ito, ay halos malukot ko na pala ang papel na hawak ko. Sinaman ko ng tingin si Franz, saka pabirong hinampas ito. Tumawa kami ng mahina, at nang magawi ang tingin ko kay Nathan, ay nakasimangot na naman ito habang si Jade naman, ay nakatingin din sa kanya. Ngumiti na lang ako kay Nathan, para pagtakpan ang kaba na nararamdaman ko, dahil sa titig niya, bakit ba siya nagagalit? At sa harap pa ni Jade, seryoso ba siya? Nagsimula ang misa at pagkatapos noon, ay ang mismong ceremony na. May picture taking, kaya kahit ayaw ko, napilitan akong sumama. After the ceremony, ay dumiretso kami sa mga tent na nakakalat sa paligid. May lunch na inihanda para sa lahat. And to my surprise, mga paborito kong pagkain ang lahat ng nandito. May lumpiang Shanghai, na gustong gusto ko noon na niluluto sa penthouse. May kerker, may beef broccoli, lumpiang hubad, at chicken barbecue. Assuming na ba ako na isiping inihanda lahat ito ni Nathan para sa akin? Malamang hindi, nagkataon lang. Ang generous naman ni X. Fiesta ba? Bulong naman ni Franz, habang kumakain kami. Kumain ka na lang. Itigil mo yang pagbulong-bulong mo. Pasimpleng sabi ko. Teka nga, bakit ba beast mode yang ex mo? Di ba may asawa na yan? Tanong niya. Ang ingay mo. Tigilan mo nga yang kaka-ex mo, baka mabisto ako. Ibibitin kita ng patiwarik. Banta ko dito. Nagkibit balikat lang ito, saka iniumang sa bibig ko ang isang Shanghai. Natawa naman ako dito, saka ko yun kinagat hanggang sa makarinig kami ng pagbagsak ng plato, at pagkabuwal ng upuan. Nakita ko na lang na umalis sa mesa si Nathan, habang si Jade naman ay sumunod agad dito. Nako, affected pa rin. Suck. Bad yun. Ani Franz. Kumain ka na lang. Pinandilatan ko pa ito ng mata. Pagtapos kong kumain, ay nagsimula akong kumuha ng pictures sa paligid. I checked the landform at ang elevated parts ng lupa, para makita ko kung may kailangan ay adjust sa design ng building. Nang matapos na ako, ay agad akong nagpunta sa kotse ko. May naiwan kasi akong papel doon, at ibibigay ko iyon kay Franz, para mapag-aralan niya pag-uwi niya. Boyfriend mo ba yun? Muntik akong mapasigaw sa boses na nasa likod ko. Napahawak pa ako sa dibdib ko sa sobrang gulat ko. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nanggugulat? Inis na tanong ko. Hindi naman ako nagkamali, at kilalang kilala ko na ang may-ari ng boses na iyon. I said, boyfriend mo ba yung kumag na yon? Ulit ni Nathan. This time may kumag ng kasama. Sir mo alang-galang na po. Personal na po ata yung tanong niyo. Pinagmukha kong mataray ang ore ko, saka ko siya tinaasa ng kilay. Oh, don't get me wrong, Miss Alonzo. All I'm trying to say is act like professionals. Hindi ko kayo binabayaran, para maglampungan sa harap ko. Sir, hindi po kami naglalampungan. Nagseselos ba siya? Hindi.
Act like a professional nga daw eh. Ayaw ko nang maulit ito. It's either you behave, or you pull out that guy from the project. His eyes is about to spit fire, kaya naman nanahimik na lang ako. Okay po sir, pasensya na po. Nagulat ako nang hilain ako ni Nathan, at dalhin sa isang tagong bahagi ng lugar. May mga harang iyon, at mga tambak ng buhangin at semento, kaya naman hindi kami makikita kung sakali. Naramdaman ko ang pagsandal ng likod ko sa harang, and without any warning his lips invaded mine. Hindi ako nakagalaw. Pakiramdam ko na tuod ako, while his lips is teasing mine. Mali ito, sigaw ng utak ko, kaya naman ibinuka ko ang bibig ko para magprotesta. Sa ginawa ko, ay lalo kong nabigyan si Nathan ng pagkakataon, para pasukin niya ang bibig ko. I moaned. I missed his kisses. Nadala ako at nang malapit na akong tumugon, ay biglang may narinig akong yabag ng tao. Agad ko si Nathan na itinulak, pero agad niyang tinakpan ang bibig ko, with his hands. Don't make a sound. Bulong nito sa tenga ko, kaya lalo akong kinilabutan. His hands started to caress my stomach. Gusto kong tumutol, pero namanhid ata ang buong katawan ko. Naramdaman ko na lang na paakyat na ang mga kamay niya sa katawan ko. Do you like being teased like this? He whispered. Tinanggal niya ang kamay niya sa bibig ko, and kissed me one more time. He sealed my protest. Tanging si Nathan lang naman ang nakahawak sa akin ng ganito. And its effect on my body is still the same. And then the picture of Jade and his son flashed in my mind, kaya agad ko siyang itinulak. Nagulat si Nathan, pero agad namang nakabawi. Deny all you want, baby. Alam kong ikaw yan. I froze for a moment, pero agad din naman akong natauhan. Stop this Mr. Escalantes. Agad ko siyang tinalikuran, habang pumapatak ang luha ko. Agad akong pumasok sa kotse ko, at doon malayang iniyak ang sakit na nararamdaman ko. May pamilya na siya, pero bakit pa ba niya kailangang gawin ito sa akin? Si Shire man ako o si Rian, isa pa ring malaking pagkakamali ito. Gusto ba niya akong gantihan? Nakita ko ang pag-alis ng sasakyan ni Nathan, at kasama niya si Jade, kaya lalo akong napaiyak. Unang araw pa lang, ang hirap na. Paano pa sa mga susunod na araw? Kailangan ko siyang iwasan. Kung kinakailangan na itali ko sa bewang ko si Franz gagawin ko, para hindi siya makalapit. Mahinang katok sa bintana ang narinig ko, at nang buksan ko iyon, ay ang nag-aalalang mukha ni Franz ang nakita ko. Lumipat siya sa passenger side, at agad ko naman iyong binuksan. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Napatingin ito sa akin, at nakita niya ang luha sa mata ko. May nangyari ba? Tanong nito saka pinahid ang luha sa pisngi ko. Napailing ako dahil nahihiya ako sa nangyari kanina, at hindi ko kayang ikwento sa kanya yon. Ano na lang ang iisipin niya sa akin? Bakit ba kasi hindi mo pa aminin sa kanya ang totoo? Tanong niya sa akin. Hindi naman ganun yun kadali. Kinuha ko na ang panyo sa bulsa ko, at pinunasan ang mata ko. May pamilya na siya eh. Gago rin. May pamilya na nga siya, pero bakit lapit pa rin ng lapit sa'yo? Inis na tanong nito. Siguro gusto niya akong gantihan, dahil pinaniwala ko siya na patay na ako. At tiyak ko lalo siyang magwawala, kapag nalaman niya ang tungkol sa kambal. Ang gulo din kasi ng love story niyo, pero hindi ko naaalamin kung ano ang kwento, at baka mabawasan ang brain cells ko. Pagbibiro niya, next time wag kang lalayo sa akin. Payag naman akong gamitin mo ako, para makaiwas ka sa kanya. May extra bayad nga lang. Sinimanggutan ko siya kaya naman siya natawa. Thank you Franz. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na dati. Hindi ko lang talaga magawang magmahal ulit. That's okay. Actually ang totoo niyan, ginamit lang din naman kita. Napatingin agad ako sa kanya nang may pagtataka. Actually alam na ito ni Nadia. Kamakailan lang. Ang gaga na yun. Malakas pala ang gaydar. Natakpan ko ang bibig ko sa sobrang gulat, to the point na hindi ako makapagsalita. Yes sister, isa akong babae, na natrap sa katawan ng isang lalaki. Marteng amin niya sa akin, kaya laglag ang pangako sa gulat. Kailangan ko lang magpanggap na type kita, kasi ang tatay ko pine pressure na akong mag-asawa kaya ayon.
Sabi ko nililigawan kita. Napatawa ako ng malakas sa balitang narinig ko. All the while close ata pala ang taong ito. Payag akong maging boyfriend mo sa harap ni ex, pero day. Bawal ang suntukan ha. Diyan tayo mabubuking. Lalo akong humagalpak ng tawa. Nathan POV. What are you up to? Jade asked me, as we are heading our way to her house. Inihatid ko na siya pagkatapos ng event, at kahit ayaw niyang sumama, pinilit ko siya. I want to see Shira's reaction, pag nakita niya nakasama ko si Jade, at hindi ako nabigo. I saw something in her eyes, that resembles jealousy. Although hindi ako sure, dahil kahit noon pa man, mahirap nang basahin si Shira. Pero nakikita ko through her body language, that she is affected. Ginamit mo pa talaga ako. She shook her head in disbelief, at saka natawa. I just wanna see her reaction. And I guess, it worked. Nakangiti kong sabi sa kanya. Ayaw pa rin ba niyang umamin? Being my best friend, alam ni Jade ang nakaraan namin ni Shira. Naikwento ko sa kanya lahat, walang labis walang kulang. Matigas siya. She stands by her word na hindi siya si Shira. Maybe she's just scared, Nathan. Hindi naman kasi biro ang nangyari sa inyo. Why don't you let her know that you understand everything? I will do that, Jade. Hindi naman ako papayag na mawala pa siya sa akin. I definitely promised that to myself. Pero of course you have to be sure na siya nga talaga si Shira. Jade asked me. She is Shira, Jade. Alam na alam ko yan. Boyfriend niya ba yung kasama niya kanina? Biglang tanong ni Jade, kaya nenas na naman ako nang maalala ko ang ginagawa nila kanina. Wala akong pakialam kung boyfriend niya man yun. I'll snatch her away, dahil akin lang siya. Jade laughed. Okay big boy. Good luck. Just don't put yourself into trouble, okay? Tumango ako and I thanked her. Pagkatapos ko siyang may hatid, ay nadaanan ko ang condo unit ng kambal. Bigla ko silang na-miss, kaya naman nag-park muna ako sandali, dahil gusto ko silang makita. Inabot ko ang phone ko, and I dialed Yaya Gina's phone number. Nakuha ko ito nung huli kong makasama ang kambal. After a few rings ay sumagot ito. Hello sir, masayang bati nito sa akin. Hi Yaya Gina. Kumusta po? Kasama mo ba ang kambal? Tanong ko sa kanya. Ay opo sir. Nandito po kami sa park malapit sa kondo. Nainip po kasi sila sa loob ng bahay, sabi nito. Talaga, saan yan? Nandito ako sa tapat ng building nyo eh. Gusto ko sana silang makita. I felt that excitement in me every time na naaalala ko sila, at masaya ako na makita sila ulit. Yaya Gina instructed me the direction, at agad ko naman silang pinuntahan. Pagka-park ko ng sasakyan, ay agad kong natano ang dalawang bata na naglalaro sa damuhan. Megan, Mitchell, tawag ko sa kanila, Tito, Panipi. Sabay nilang sagot sa akin, nang makita ako at mabilis na tumakbo. Sinalubong ko sila agad. Hey, don't run. You might fall. Nag-aalalang sabi ko, habang ang dalawang yaya naman ay kasunod din nila, agad silang yamakap sa mga hita ko nang makalapit na sila. I Saturday down at binuhat ko sila sa magkabila kong braso. How are you? Tanong ko matapos ko silang halikan sa pisngi. We are fine, Tito. We miss you po, sagot ni Mitchell. Ibinaba ko sila, saka kami nagpunta sa picnic blanket na inilatag ni Yaya Sabel. Naupo kami doon. Mitchell is beside me, habang nakakalong si Megan sa akin. Sorry, Tito had been busy the past few days. But, that doesn't mean that I forgot about you. Nakita ko kung paano ngumiti ang mga mata ni Megan, those eyes. Now I know kung bakit pamilyar iyon. Para kasing mata ni Shira, every time she smiles. Magkapareho lang siguro sila. Where is your mommy and daddy? Naisipan kong itanong sa kanila, dahil gusto ko din namang makilala ang mga ito. Mommy is at work, Tito. And our daddy? Well, we really don't know much about him. Nakita ko ang pagpalit ng reaksyon sa mukha ng kambal. From happy to sad. How's that? Bigla akong na-curious sa kwento nila. We grew up without him. And when we asked, Mommy doesn't want to talk about him. Nakaramdam naman ako ng lungkot para sa kanila.
Ano kaya ang nangyari sa magulang nila? Ayaw ba sa kanila ng daddy nila? If that's the case, he is missing half of his life. These kids are adorable. Sino ang hindi magmamahal sa kanila? Mommy said that we will understand when we grow older. So maybe we would just have to wait for that. Megan smiled again, so I caressed her pinkish cheeks. I can see hope in her eyes, and the love he has for his father. Nakita ko na may nilabas si Yaya Sabel sa bag na dala nila. It was cookies and water. Try this, Tito. Mom baked it for us. Mitchell offered me cookies, na nakalagay sa isang resealable jar. Okay, sabi ko naman at inabot ang garapon. Kumuha ako ng isa, at agad na kinagatan iyon. How is it? Tanong ni Megan habang nakangiti. It's good. Masarap. Sabi ko pa, kaya nag-high five ang kambal. I told you, Mom is the best. Pagmamalaki ni Mitchell. Naalala ko na naman si Shira. She used to bake cookies before, pag nasa penthouse kami. She bakes the best cookies just like the kids' mom. Parang ang iisa lang ang gumawa. Pero imposible naman yun. Ako lang ba? O baka kakaisip ko kay Shira na associate ko na lahat sa kanya ang mga bagay. I really love to meet your mom. Sabi ko pa sa kanila. Yeah, she likes that too. Sagot naman nila kaya naman, suddenly I felt excited. My phone rang kaya naman agad ko yung kinuha. Okay. I'll be there. Sagot ko kay Teresa. Napatingin sa akin ang kambal, na parang alam nila na magpapalam na ako sa kanila. I have to go, kids. I am needed in the office. I'll call your Yaya again, okay? Palam ko sa kanila. That's sad. You just got here. Megan said as she embraced me tight. Hey, don't worry. I will see you again, okay? I promise. Pangako ko naman sa kanila. They both nodded. I hugged and kissed them both. Hindi ko alam kung bakit ganito ako sa kanila. I can feel that they have already occupied a place in my heart. Let's take a picture, so that Tito won't miss you. Ay ako sa kanila. Agad naman silang tumabi sa akin, kaya niridi ko na ang phone ko. Itinapat ko iyon sa amin into a selfie mode. 1, 2, smile. One more. Sabi ko at nag-iba ng pose si Megan. 1, 2, smile. Masaya kong tiningnan ang pictures. They are really cute. Their faces really look familiar. We bade our goodbye, and I admit nakaramdam talaga ako ng lungkot, habang palayo ako sa kanila. Dumiretso ako sa conference room, pagdating ko sa TGC office. Biglang nagpatawag ng meeting ang board, kaya tuloy kinailangan kong umalis agad kanina sa park. Naayos naman ang problema, kaya mabilis lang kaming natapos, and since itinayo ko ang BMA, mas nadagdagan ang responsibilidad ko. But I do take it as a challenge. Mas gusto ko ito, dahil mas okupado ang utak ko. Running the companies I have helped my sanity to be intact. And besides I have Jonas. Mapagkakatiwalaan ko talaga siya, at maaasahan including my friends na palaging handang umalalay sa akin. Bumalik na agad ako sa opisina ko, at naabutan ko ang 4 na itlog na prenteng nakaupo, at mukhang hinihintay ako. Wala ba kayong magawa sa mga opisina niyo, at palagi na lang kayong nandito? Sabi ko sa kanila, grabe ka Escalantes, porke ba nakita mo na si Shira, et chapwera na kami sa buhay mo. Mother mang sabi ni Aljan, wag kang oa, Velasco. Hindi bagay sayo, pang-asar ko dito. Bakit nga pala wala kayo kanina sa groundbreaking? Humabol kami wala ka na daw. Sagot naman ni Rickson. Hinatid ko pa si Jade. Hindi siya pwedeng magtagal, katwiran ko na lang sa kanila. Bakit mo naman kasi pinapanta pa dun? Tanong naman ni Kenneth. She is my friend. Anong masama dun? I glared at them and they just laughed. Wag kami, Escalantes. Alam na alam naman namin kung bakit. Kenneth answered while smirking. So ano, effective ba? Rickson asked, while smirking. Samandal ako sa upuan at tiningnan ang mga kuha namin ng kambal. Napangiti ako, kaya naman hindi ko namalayan ang paglapit ng Franco. Sino ang mga yan? Tanong nito. Them. They are my new friends. Nakilala ko sila sa mall.
They are twins. Masayang kwento ko kay Franco. Kinuha ni Franco ang phone, at tiningnan ang mga kuha namin kanina. Holy! Bigla itong napamura kaya nagulat naman ako. What the? Del Rosario. Uncle ko kasi nagulat talaga ako. Anak mo ba itong mga ito? Nakita ko kung paano mabilis na tumayo ang tatlo, mula sa pagkakaupo nila inusisa nila ang larawan, at lahat sila ay iisa ang reaksyon. Nagkaanak ka ba sa mga babae mo? Tanong ni Aljan. No, I always use protection. Bakit kamukhang kamukha mo yan? Napatingin uli ako sa picture, and I zoomed Mitchell's face, just what the? At dito na po nagtatapos, ang ika-14 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.